I'm Manuel, a proud preschool teacher and director for Children's Place. Isa sa mga adhikain ko when I was growing up ay ang mapaligaya ang mga tao sa aking paligid, lalo na ang aking pamilya. Umaabot minsan na kahit nasasaktan na ako, basta mapasaya ko lang sila. Nabago ang lahat when I met the Lord. Natutunan ko na siya pala ang dapat kong inuuna at pinapaligaya. Naging aktibo ako sa iba't ibang mga gawain sa church. The Lord has blessed me with so many talents from teaching, ushering, counseling, hosting, acting, directing, at sa puntong ito, tinama din ng Panginoon ang aking perspective to be in love with the giver of gifts more than the gifts. Dumating ang masasabi kong pinakamalaking trial sa akin when I lost my parents. It felt like my world stopped. I questioned God, but He remained faithful and made me feel loved through my family and church community. I understand His purpose. Nagpapasalamat ako at hindi ako binitiwan ng Panginoon. I connect to Jesus each day through His words from the Bible. Hindi ka mauubusan ng mga pangako, pag-asa, nag-uumapaw na grasya. Sabi nga sa Romans 8:18, "For I consider the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." I am Pai Manuel, forever grateful. I live my life with Jesus and I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Arangkada na ang programang eksklusibo para sa Moto-C. Tara na sa 2 oras na kulitan, usapan at matalinong kwentuhan kasama ang mga motorcycle riders, manufacturers at dealers. Alamin ang napapanahong balita at latest trends sa mundo ng riding community para sa smooth, easy, and safe ride ng ating tropa. Sasamahan kayo ni na Sir Edrico at Mark Titan para sa kakaibang riding journey. Eksklusibo sa Motosiklo Eksklusibo Sabado, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Kapag para sa taong bayan, dapat bawal ang palpak, bawal ang fake news. Tumutok na sa BKS, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, kung saan hatid ni Miss Nancy Carvajal ang mga latest balita, kwento at serbisyo, eksklusibo at may resibo. Lahat yan sa BKS, straight from the source. Rapido, Hitulfo, mas pinaagang public service, mga komentaryo at kwelang kwentuhan pa rin hatid ni Patrick Tulfo sa Rapido, Hitulfo. 1 oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod, totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido, Hitulfo. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Me Radio Time is now 6:57. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming
libreng rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin na ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@padcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa tunay, natural at original. May seal of quality excellence pa. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Ang DZME Network Balita ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Capital Broadcasting Network. Narito ang DZME Network Balita. Alas 7. Sa headlines,
Pangulong Ferdinand Marcos hinimok ang mga Pilipino na magnilay-nilay ngayong mahal na araw. Mahigit 1 milyong bariles ng diesel inaasahang darating sa bansa ngayong linggo. Work from home at carpooling sa mga pribado at pampublikong kumpanya isinusulong. 338 na Pinoy mula sa Middle East ligtas na nakauwi ng Pilipinas. Sa ibayong dagat, 3 Israeli journalist patay sa Israeli strike. Sa Kalakalan, Kaap, tiniyak ang sapat na fuel supply sakaling magkaroon ng power interruption sa paliparan. Sa ating sports news, Meralco Bolts tinambakan ng Titan na Ultra sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Sa ating health news, nakakasira nga ba ang metformin sa kidney o bato? Mamaya ating alamin. At sa showbiz balita, isa na namang Pinoy singer nagpabilib sa Britain's Got Talent. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang ating network balita alas 7. Araw ng Lunes at 30 sa buwan po ng Marso 2026. Mula sa silid balitaan ng DCME Radio TV, ako po si Ed Sardo. Sa detalye ng ating mga balita. Balita alas 7. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipinong Katoliko na magnilay sa mga sakripisyo ni Hesukristo at tumulong sa iba sa kabila ng mga pagsubok ngayong mahal na araw. Binigyan din ng Pangulo na inaalala sa taimtim na panahong ito ang hindi masusukat na pagmamahal ni Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos Ama. Idinagdag ng Pangulo ng pagpapakasakit ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kadakilaan ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan kundi sa pagsasakripisyo. Hindi rin anya sa pribilehiyo kundi sa paglilingkod at hindi sa kaginhawahan kundi sa lakas ng loob na pasanin ang bigat ng pasanin ng iba. Umaasa ang punong ehekutibo ng ngayong Semana Santa pagtitibayin ng ating pananampalatayang pagtutulungan bilang isang bansa na may nagkakaisang layunin at tapat na paglilingkod. Hangad ng Pangulo na magkaroon ng ang bawat isa ng makabuluhan at mapagpalang mahal na araw. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga otoridad na tiyakin ang maayos at ligtas na biyahe sa kahabaan ng Maharlika Highway. Sa harap ito ng inaasahang pagdagsa ng libu-libong mga Pilipino na uuwi sa mga lalawigan para magbakasyon ngayong mahal na araw. Bunsod nito, sinabi ng Malacanang na binibilisan na ng Department of Public Works and Highways ang pagkumpleto sa pagkukumpuni sa mahalagang bahagi ng Maharlika Highway sa Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Caraga. Idinagdag ng palasyo na prioridad ng pamahalaan ang ligtas at maginhawang biyahe ng mga motorista at commuters lalo na ngayong Semana Santa. Pinaigting na rin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang pag-iinspeksyon sa lahat ng bus at iba pang public utility vehicle terminal sa gitna ng paghahanda ngayong Holy Week. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, pangunahing tinutukan nila ay ang kaligtasan ng mga commuter at iba pang road users. Ito ay sa pamamagitan ng pagtiyak ng roadworthiness ng mga buses at iba pang PUB na bumabiyahe bukod pa sa pagtiyak na nasa maayos ang physical at mental readiness ng mga drivers. Nag-issue naman ng LTFRB ng show cause order at notices of violations sa ilang terminal owners at operators dahil sa mga nakitang paglabag. Sinabi ni Mendoza na walang excuse sa pagpapatupad nila ng mga pulisiya at dapat mapatawan ng parusa ang mga lumalabag. Network Balita alas 7. Tiniyak din ng Manila Electric Company o Meralco ang stable at reliable na supply ng kuryente ngayong Holy Week. Sinabi ni Meralco Vice President at Corporate Communications Head Joe Zaldariaga
na naka-standby ang kanilang response teams 24/7 para sa anumang power-related concerns. Tiniyak ni Zaldariaga na nakahanda ang kanilang mga kawani na agad tumugon sa anumang magiging problema. Pinaalalahanan naman ni Zaldariaga ang publiko lalo na ang mga aalis sa kanilang bahay sa mga safety reminders. Kabilang dito ang pag-unplug ng lahat ng appliances, iwasan ang overloading ng mga extension cord o ang tinatawag na octopus connections. Pagpapanatiling maayos ng lahat ng wires malayo sa mga dinaraan ng tao at pagtiyak na lahat ng electrical devices ay malayo sa tubig. Alas 7:08 ng umaga, inaasahan namang darating sa bansa ang unang batch ng 1.04 million barrels ng diesel ngayong linggo ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa pahayag, sinabi ng punong kalihim na ang pagdating ng in-order na fuel ay kasunod ng oil diplomacy na isinagawa ng Department of Energy. Idinagdag ni Recto na mahigpit din ang ibinigay na garantiya ng Indonesia sa Pilipinas para sa steady supply ng coal. Una nang ipinahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng langis ang bansa hanggang June 30, 2026. Balita alas 7. Upang matulungan ang mga manggagawang posibleng mawala ng kita o trabaho, bunsod ng krisis sa enerhiya, naglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 1.2 billion pesos para sa standby fund. Gagamitin ang pondo sa pagpapaigting ng support program sa gitna ng nararanasang national energy emergency. Batay sa pahayag ng DOLE, ang programa ay nakahanda upang suportahan ang vulnerable sectors. Malaking bahagi ng pondo ay ilalaan sa tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD at sa Integrated Livelihood Program. Alas 7:10 ng umaga, lumabas tayo ng ating himpilan. Work from home at carpooling sa mga pribado at pampublikong kumpanya isinusulong. Ang detalye hatid sa atin ni Dang Garcia. Inirekomenda ni Senator Erwin Tulfo ang pagbabalik ng work from home program ng mga pribadong kumpanya at pamahalaan para makatipid ang mga manggagawa. Sinabi ni Tulfo na kung hindi naman kailangan ng pisikal na presensya o aktibidad na manggagawa sa trabaho, mas maiging mag-report na lamang online. Inihalimbawa niya mga nasa opisina sa planning, research administration, customer service at iba pang kahalintulad na trabaho na maaaring mag-work from home. Nagawa naman anya ito noong pandemic at epektibo naman maging ang pagtuturo sa mga mag-aaral noong panahon ng COVID ay online. At kung kailangan anya ang presensya sa trabaho tulad sa manufacturing, hotel at restaurant o sa ospital, pwedeng isang sasakyan na lamang ang mga magkakatrabaho at hati-hati na lamang sa gas. Maaari rin anya mag-book ang mga magkakaopisina sa ride-hailing app at hati-hati na lamang sa pamasahe. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Tuloy pa rin tayo sa mga balita. Ipinauubaya naman ng Malacanang sa mga pribadong kumpanyang desisyon kung magpapatupad ng work from home arrangement sa kanilang mga empleyado sa gitna ng patuloy na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaki ang naitutulong o maitutulong kung magpapatupad ng ganitong sistema ang mga pribadong kumpanya. Ito ay kasunod ng pahayag ng isang business organization na pinag-aaralan na nila ang work from home setup para mapagaan din ang pasanay ng mga empleyado. Nilinaw naman ni Castro na hindi na makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang polisiyang patutupad ng mga private companies. Binigyan din ni Castro na mahalaga sa ngayon ang pagtutulungan at pagkakaisa ng lahat ng sektor upang matugunan ang pangailangan ng lahat sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tuloy pa rin tayo. Isiniwalat ng isang motorcycle rider group na nasa 20% pa ng kanilang mga miyembro ang hindi pa rin nakatatanggap ng 5,000 pesos na financial assistance. Dahil dito, nangangamba ang Motorcycle Taxi Community Alliance o MTCA na baka mayroong mga hindi kwalipikadong individual na nakasama sa listahan ng mga benepisyaryo. Sinabi ni MTCA Chairman Romeo Maglungsod na dapat ay suriing mabuti ang listahan upang matiyak na talagang bahagi ng industriya ang mabibigyan ng ayuda. Noong Sabado, madaling araw pa lamang ay nakapila na ang mga motorcycle riders sa Metro Manila
para kobrahin ang tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development. Sa kabila naman ng mga gaps sa distribusyon, nagpapasalamat pa rin si Maglungsod sa pamahalaan dahil sa marami sa kanilang mga miyembro ang nakatanggap ng financial assistance. Balita alas 7. Organisado naman at epesyente ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga transport workers sa lungsod ng Marikina. Ibinida ng mga benepisyaryo na hindi lamang ang maayos na prosesong pinatupad ng lokal na pamahalaan, kundi pati na rin ang dagdag suporta sa distribusyon gaya ng libreng pagkain, merienda, kape at tubig, pati na grocery packs para sa mga PUV driver. Pinuri at pinasalamatan ng mga tsuper ang Marikina City Local Government sa pamuno ni Mayor Maan Teodoro at 1st District Representative Marcy Teodoro sa suportang ibinigay sa kanila habang naghihintay ng ayuda. Mahigit 7,000 public utility vehicle drivers, kabilang na ang mga motorcycle taxi, delivery service at jeepney drivers ang nakatanggap ng tig 5,000 piso na cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa gitna ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Muli tayong lumabas ng ating himpilan. 338 na Pinoy mula sa Middle East ligtas na nakauwi sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Tony Hildo. Ligtas na nakauwi ng Pilipinas ang nasa 388 overseas Filipino workers at kanila mga kaanak kasama ang mga Pinoy na stranded sa United Arab Emirates. Lulan ang mga Pinoy ng ika-6 na chartered flight ng pamahalaan na lumapag sa Villamor Airbase kahapon sa Pasay City. Kasama sa mga sumalubong sa mga Pinoy ang mga opisyal mula sa DMW, OWA, DFA, DOH at TSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa DMW, binigyan ang mga OFW ng tulong pinansyal, medikal, pamasahe pauwi sa kanilang probinsya at pansamantalang matutuluyan habang nasa Metro Manila. Sa 338 na nakabalik sa bansa, 203 ang OFWs, 125 ang kaanak at 10 naman ang stranded na Pilipino. Sa kasalukuyan, umabot na sa kabuang 3,248 na Pilipino ang natulungan ng pamahalaan na makauwi mula sa Middle East. Binigyan din ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapawi at pagbibigay ng mga serbisyo para sa maayos na pagbabalik sa bansa ng mga OFW na napiktuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ako si Tonilo nag-uulat para sa DZMR Radio TV. Balita alas 7. Sa lagay ng ating panahon, inaasahang magdadala ng maaliwalas na papawirin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ridge of the high pressure area na umaabot na hanggang sa Northern Luzon. Makararanas ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pagulan o pagkulog at pagkidlat bunsod ng localized thunderstorms. Ang ridge of the high pressure area ay tumutukoy sa mass of cool, dry air at pumipigil sa pagbuo ng mga kapal na kaulapan na nakababawa sa posibilidad ng pag-ulang. Samantala, sumikat naman ang haring araw kaninang alas 5:54 ng umaga at lulubog naman dakong alas 6:08 ng gabi. Balitang Ibayong Dagat. Sa ating foreign news, 3 Lebanese journalist ang patay matapos targetin ng Israeli strike ang kanilang sasakyan sa southern Lebanon. Nasawi si Ali Shoaib, reporter ng Hezbollah-affiliated Al-Manar TV sa bayan ng Jezin, kasama ang isa pang reporter na si Fatima Tony at kapatid nitong cameraman na si Mohammed, nakapwa mula sa Al-Mayadin channel. Kinumpirma ng Israel Defense Forces na napaslang sa pag-atake si Shoaib na inilarawan nila bilang terorista mula sa Radwan Force ng grupong Hezbollah
na nagpapanggap na journalist. Inakusahan ng Israeli military si Zoib na nag-ooperate sa pamagitan ng pagpapanggap bilang mamahayag na nagsisiwalat ng mga lokasyon ng Israeli soldiers sa southern Lebanon. Balitang kalakalan. Sa ating kalakalan, tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na mayroon silang sapat na supply ng fuel para sa mga airport sakaling magkaroon ng power interruptions. Sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na mayroong sapat na reserbang diesel ang mga paliparan sa harap ng posibleng nationwide fuel shortage bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Apolonio, bihira lang gamitin ang reserba nilang diesel at lahat naman ay nakahanda sakaling magkaroon ng power failure sa supplier nila sa labas. 44 na commercial airport sa buong bansa ang pinangangasiwaan ng CAAP. Balitang sports. This Real Sports Balita is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa ating sports news, Meralco Bulls tinambakal ang Titan Ultra sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Real Sports Balita mula kay Anthony Suntay. Magandang araw. Nagbalik panalo Meralco kahapon nang tinambakan nila ang Titan Ultra. 118-105 sa PBA 50th season, Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Nilabas ng Bulls ang kanilang galit sa Giant Risers dahil talo sila nung Biyernes sa Rain or Shine na naglaro ng walang import. Umakyat ngayon ang kartada nila sa 3-1 sa single round-robin eliminations. Ang sabi ni winning coach Luigi Trillo, we had a bit of a problem with their zone. We were a little bit too quick in what we were doing. We went up and down, and if you go at that pace, you give the other team a chance to catch up. But we did enough. Coach Nenad Vucinic kind of spoke to the boys about the game against Rain or Shine. We wanted our team back. We weren't proud about the last game, but it's good that the guys responded. CJ Cancino may score ng 29 points at si Marvin Jones may 24 points at 14 rebounds. Para sa Real Sports Balita, ako si Anthony Suntay, nagulat sa DCMA 1530, Radyo TV. This Real Sports Balita was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Balitang kalusugan. Sa ating health news, ang metformin na 500, 850 at 1,000 milligrams ay nirereseta sa mga taong nadadiagnose ng sakit na diabetes. Nagpapababa ito ng blood sugar dahil binabawasan ng glucose production ng liver. Binabawasan din ang intestinal absorption ng glucose at nai-improve ng sensitivity ng katawan sa insulin. Kadalasang side effect nito ay ang diarrhea, pagsusuka o pakiramdam na medyo nasusuka. Mawalang galang po sa mga nag-aalmusal, ha? Pagiging bloated, pagkapagod, pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo, constipation, pagkakaroon ng metallic taste at ang cold symptoms. Kapag nagkaroon naman ng allergic reaction o allergic reaction tulad ng hirap sa paghinga, mabilis na tibok ng puso, pamamaga ng mukha, labi, bibig at dila, nahihirapang lumunok, mayroong mga rashes at parang mawawala sa ulirat, ay dapat nang magpadala sa hospital. Subalit marami rin ang nangangamba na posibleng
nakakasira din ito ng kidney o ng bato. Ayon sa mga eksperto, fake news ang ganitong pahayag dahil ang totoong sumisira sa bato ng mga taong may diabetes ay ang sakit nilang ang sakit nila o ang mismong sakit nila. Ang diabetes ay unti-unting nagdudulot ng pagkasira ng kidney kung hindi ito aagapan. At ang metformin ang magiging unang depensa ng kidney laban sa diabetes dahil nilalabanan nito ang epekto ng sakit sa bato. Kaya't kung babaliwalain ng mga may diabetes ang metformin ay mas lalo lamang masisira ang inyong kidney. This health news is brought to you by MX3. Maging MX Extraordinary, dito ako believe. Balitang showbiz. At eto na sa ating showbiz news. Isa na namang Filipino singer ang nagpakitang gilas sa entablado ng British Got Talent at umani ng express ticket sa naturang reality TV show. Napabilib ni Mati Juniosa ang hard to impress na judge na si Simon Cowell sa kanyang rendition ng Purple Rain ni Prince. Ipinakilala si Juniosa sa show bilang 27-year-old waiter mula sa Pilipinas. Binigyan ng crowd ng standing ovation ang dating Idol Philippines finalist pagkatapos ng kanyang performance. Hindi naman nagtagal ay diniinan ni Simon ang golden buzzer para kay Juniosa na garantiya para sa isang contestant na may spot na kaganito sa live shows. Congratulations, ha? Meron palang Pinoy na naman na pinahanga ang mundo. Network Balita alas 7. 7:25 in the morning. Silipin ko lamang po ang ating netizen, medyo maliliit lamang yung hina na naman ang signal natin. Elizabeth Kamaing, si Nanay Jimlet Buesa, maraming salamat po. Mami Minda, thank you very much. Lola Liling, Lola Bandoy, maraming salamat. And of course, ang Hilorida. Pasensya na ho at hindi ko na naman halos mabasa. Kasi yung spaces na naman hindi na halos ma-scroll. Mahina na naman ba ang signal natin? Ang nipis na naman ng ating video. Anyway mga kaibigan, muli po natin balikan ang ating headlines. Pangulong Ferdinand Marcos sinimok ang mga Pilipino na magnilay ngayong mahal na araw. Mahigit 1 milyong barilis ng diesel inaasang darating sa bansa ngayong linggo. Work from home at carpooling sa mga pribado at pampublikong kumpanya isinusulong. 338 na Pinoy mula sa Middle East ligtas nang nakauwi sa bansa. Sa ibayong dagat, 3 Israeli journalist patay sa Israeli strike. Sa Kalakalan, Kaap tiniyak ang sapat na fuel supply sakaling magkaroon ng power interruption sa airport. Sa Palakasan, Meralco Bolts tinambakan ng Titan Ultra sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. At sa ating health news, ating nalaman ng metformin ay hindi po yan nakakasira ng bato or kidney. At sa showbiz news, isa na namang Filipino singer nagpabilib sa British Got Talent. At yan na po ang naging kalipunan ng ating mga balita sa DZME Network Balita alas 7. Araw po ngayon ng Monday, ulitin natin, March 30 na po 2026. Lunes Santo na po tayo. Simula na po ng Semana Santa. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DZME Radio TV, sa newsroom nakasama natin si Miss Lea Soriano Rivera. Support group natin si Miss Dang Samson Garcia. Kasama nating naglingkod sa umagang ito. Production Department, Miss Jo, the Kalusugan Girl Mariano. Sa Streaming Department,
Agapay natin ngayong umaga si Jerome. At co-navigator sa technical side sa studio, Engineer Willie Catibo. Habang nasa transmitter naman sa Obando, Bulacan, Engineer Arsen Susbil. Sa pangalan din ng ating mga kasama po sa labas ng ating himpilan, mga radio TV reporters, wala po sa silid balitaan ng Media Radio TV News Hub. Ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, Ed Sarto. Marami pong salamat. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. DZME Network Balita ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Me Radio Time is now 7:29. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako bilib. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PAGCOR. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alphabeta gama na sangkap nito. Tunay original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Get ready to groove. Smile and reminisce. Tune in every Sunday for non-stop retro music.